Yun bang maisip natin na hindi tayo kasali, tapos tayong mauunang mamamatay? Ano yan? Is that good? Yan ang mga tanong, no? Hindi naman tayo kasali. Bakit tayo maunang mamamatay? Bakit ang Amerika ba maunang mamamatay? Hindi po tayo. So, dapat yun ang isipan ni Marcos. Pag-isipan niya ng gusto. Tama yung ginawa ni Presidente Duterte. May agreement man o wala. Hindi prestige yung agreement. Hindi naman yan binding kasi kwan lang yan eh. Hindi nakasulat eh. Pero kung sa palagay ko hindi yun ang agreement na ang sinasabi sa agreement ay huwag nyo na lang kaming galawin dito. Yan man lang yun. So ano pa, anong masama doon? Wala na sa direksyon kasi ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay yung babae, yung first lady. Eh hindi naman niya binoto ng tao eh. Kumusta yung naging rally kahapon dyan po sa Tagum City at kabilang po ang inyong grupo sa mga dumalo po doon? Opo, nandoon po yung aming chairman ng Davao Committee, si Mr. Olamit, at masaya kami at naipahayag niya yung suporta namin kasi napakalaking problema po ang hinaharap ng ating bansa. It's really placing our country in danger, not only our country but the vital element of our country, which is our constitution. So kami bilang mga MNLF, we have already entered an agreement with the Philippine government in 1976 and 1996. 1996 is the final peace agreement. Kaya po isa sa mga obligation namin is to cooperate with the government. Yan po, kaya kami po yung nagbabantay din sa ating bansa kasi yung government is just an element of the state. So talaga ang binabantayan natin yung estado natin. Ang magandang nangyari po doon is tatlong bagay po yung naipaliwanag noon. Una-una, itong pangyayaring nilalagay ng ating presidente ang Pilipinas sa posibleng magkaroon ng digmaan between China at Pilipinas. Alam na natin yung disparity ng situation, kaya tayo natatakot na kapag sinimulan niya ang digmaan dahil sa hindi na makatarungan ng mga ginagawa niya, ay napakadelikado po ng ating bansa. At ito po kasi yung ating hinaharap na katunggali ay ating neighbor. Kasambahay po natin yan. So dapat sana ang dadalhin na pamamaraan ng pag-uusap. Hindi dapat tayo nagpapasolsol sa Amerika. Kasi yung Amerika, tingnan mong nangyayari doon sa Gaza, matagal matapos ang gera dahil sa, siyempre, nagpapabili ng mga war materials ang Amerika sa Israel at hindi rin natatapos yung gera sa Ukraine dahil nagpapabili ng mga war materials ang USA doon sa Ukraine. Napakasakit po at sa palagay ko sa katotohanan hindi po tutulong ang Amerika sa atin. Ito ay pakitang tao lamang nila. Kasi in the first place, malaki pong utang ng Amerika sa China. So tayo ay pinaglalaroan lang. So ikalawang bagay na aking nakikita ay yung tawag natin na sisira ng ating saligang batas. Ay bakit sisirain yung saligang batas? Kasi nag-initiate sila ng People's Initiative na hindi naman nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling kay Romualdez. Kaya po iisa ang naiisip ng mga mamamayan, ito po'y ipagpatuloy ang pamumuno ng mga Marcos at ganoon hanggang sa kanyang anak na si Sandro. So ito po yung napakasakit kasi at ang ikatatlong masakit na pangyayari doon ay yung pag-suspend ng governor ng Davao del Norte at tinaon pa sa pag-rally
pinaliwanag na ito dahil nga si Lagdamio ay nagalit sa governor bakit hindi niya hininto yung rally. Ito'y mga kinikitaan ng mga masamang pangyayari at kasi dapat po nating ipaglaban at ipagtanggol yung ating saligang batas. Ang saligang batas ay siyang pinakamataas na batas ng Pilipinas at hindi ito basta-basta na lang wasakin ng sino dahil may gusto siyang tumagal sa pwesto. So marami pong mga issue doon at ang pinakamagandang narinig ko doon yung kay Basti, no? Talagang maganda yung panya-diretsahan yun. At sana mapakinggan. Una, hanggang hindi nagbabago itong si Lisa bilang tunay na Pangulo ng Pilipinas, kung hindi siya magbabago, kawawa yung kanyang asawa. Kawawa talaga. At kaming mga nasa Moro National Liberation, sinabi na namin na binabaliwala na namin yung mga dahas na pamamaraan at ang pamamaraan na po namin ay nasa konstitusyon na at napakasakit po ang nangyayari sa mainstream ng mga MNLF kasi itong si General Galvez ay binabaliwala yung mainstream na MNLF at dinidivide and roll ang MNLF kaya kami po ay naghahanap ng mga makakasama tungo sa tunay na paglaya ng Pilipinas at ganoon din sa pag-alis ng ating mga mamamayan sa kahirapan. Attorney, isang doon, unahin lang natin yung nabanggit po yung una tungkol sa issue po sa West Philippine Sea. At ngayon nga, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinasabing iimbestigahan dahil po doon sa naging agreement sa pagitan ng China. Baga ang nangyari ngayon, parang sinisisi ata ang dating Pangulo? Mali po yung ganun kasi maski sa international law at mismo sa ating domestic law, ito tanungin mo lahat ng mga abogado. Ang pinagpapaboran o pinapapaboran na pamamaraan sa pag-ayos ng hidwaan ay ang pagsitol at pag-uusap. Yung mga bayolenteng pamamaraan na gusto ng Amerika at gusto ni Marcos ay hindi po yan ang mga pamamaraan sa international law. Alam po natin yan lahat. Kaya nga nagkaroon tayo ng Gaza, nagkaroon tayo ng Ukraine dahil ayaw ng Amerika na makipag-usap. So ganoon din, ito rin ang gagawin niya sa Pilipinas. Ginagamit si Marcos, si BBM, para tungo sa violenteng pamamaraan. At siyempre, kapag violenteng pamamaraan, mayroon namang bibili ng mga armas niya. At kaya nga, saan ka nakakita ng nagpapagamit ng lupa at hindi binabayaran. Dito lang yan sa Pilipinas. Hindi lang isa, halos 5 pa or 6. So, ano ba tayo? Ano tayo, puppet ng Amerika? O yung pinakamalaking puppet yan ay nasa Malacanang? Ano ba yan? So, ito po yung tinatanong natin. Neighbor po ho natin yan ang China. O hindi pa dumating si Magellan sa Pilipinas, mayroon na tayong relation sa China. At wala akong naririnig na ang China, except doon sa Tibet na may problema, ay nananakop ng ibang bansa. Negosyo lang ang tinatalakay ng China. So, walang rason. At saka tama yung mga sinasabi ng mga speaker Kapag nagkagulo, ubos tayo lahat dito. Yung Amerika, malayo masyado. Kawawa talaga tayo. Lalo na kapag magkagulo na ang Taiwan at saka China. Ewan ko anong mangyayari sa Pilipinas. Kasi nandito yung base ng Amerika sa atin. Ibang maisip natin na hindi tayo kasali, tapos tayong mauunang mamamatay. Ano yan?
Is that good? Yan ang mga tanong, no? Hindi naman tayo kasali. Mm. Bakit tayo maunang mamamatay? Bakit ang Amerika ba maunang mamamatay? Hindi po, tayo. So, dapat pinag-isipan ni Marcos. Pag-isipan niya ng gusto. Tama yung ginawa ni Presidente Duterte. May agreement man o wala. Hindi privilege yung agreement. Hindi naman yan binding kasi kwan lang yan eh. Hindi nakasulat eh. Mm. Pero kung sa palagay ko hindi yun ang agreement na kwan, ang sinasabi sa agreement ay huwag nyo na lang kaming galawin dito. Yan man lang yun. So, anong masama doon? Mm-mm. So, wala na sa direksyon kasi ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay yung babae, yung First Lady. Eh, hindi naman niya binoto ng tao eh. Attorney, tanong na ating mga kababayan, kung tayo mismo, ay kung ang administrasyong Marcos ay mahigpit o yung pagkontra nila dito sa China sa issue sa West Philippine Sea, bakit daw ang paglalagay ng mga EDCA sites parang welcome na welcome, walang higpit, hindi mahigpit tulad ng ginagawa natin pagkontra dito sa Amerika? Sa Ganito China. kasi yan eh. Una, ang may hawak ng propaganda at mga media mercenaries ay ang gobyerno. Di po ba? So kung araw-araw nating sinasabi na tama ito, kahit na mali, ay magiging tama. So yan ang nangyayari. Kasi kung halimbawa naman, bibigyan ng pagkakataon yung mga opposition dyan sa ginagawa ni Marcos, tulad din ng yung bakuna noon. Bakit yung bakuna, kahit na maraming namamatay, ay palagi na lang nagpapabakuna kasi pananakot ng gobyerno. So ito na naman, ang nangyayari, puro lahat ang mabubuting sinasabi ng gobyerno araw-araw, siyempre, pagdating sa butuhan, magsabi ang tao, mabuti ang EDCA na yan. Pero pasalitain yung mga opposition na kung saan, kapag nagkaroon ng gira, yung Amerika, nasa air condition nila ng kanilang Washington Palace, tayo lahat namamatay. Mm-mm. At anong masasabi po ninyo, attorney? Dahil noong panahon ng kampanya, naririnig natin si Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paninindigan kaugnay dito sa issue sa West Philippine Sea na dapat wala tayong papanigan, hindi tayo kikiling sa mga bansa tulad ng Amerika at China pagdating sa issue, dapat tayong maging neutral, baga. At kung maaari, ay makipag-usap hanggang sa masettle nga yung issue. Ano yung nakikita mong rason? Bakit biglang nagbago? Tingnan mo na, hindi lang yun. Sinabi pa niya na itong problema ng 2015 yun eh. Mm-mm. Yung problema ng ating West Philippine Sea is maayos lang ito sa pamaraan ng diplomasya at pag-uusap. Sinabi niya yan. Mm-mm. Sinabi niya, on record yan, nasa Senate record yan. Ngayon bakit siya nagbago? Kasi naalaala niya siguro ang nangyari sa tatay niya. Ang unang pumalag doon ay yung mga tao natin at ganun din sinamahan ng Amerika. So natanggal si tatay niya. So naisip niya yan na kapag hindi siya pumabor sa Amerika, makatanggalin din siya ng Amerika. So yan ang pinaka-diretsa. Maski na harapin pa ako ng kanilang cabinet members dyan. It's the very point that the president is afraid of America. Kaya nga yung mga idka-idka niya and all those things, puro libre. Attorney, magandang umaga. Opo. Nagkaroon po ng kasunduan itong Pinas, Estados Unidos at Japan sa pagpunta po ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa Estados Unidos, itong trilateral agreement nila. At meron silang sinasabi dito na magkakaroon ng Luzon Corridor kung tawagin, kung saan ang mga major infra project investment ay ibubuhos dito po sa Pilipinas worth 100 billion US dollars at ito, no? Na lahat-lahat kabilang na ang proyekto na ito. At ito po ay dito lang po sa Luzon. Particular, magkokonekta ito sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas.
asa na po ang sa picture dito sa ating pamalaan ang Mindanao? Kung tutuusin, ang Mindanao po ang kailangan na mas palaguin at kayo po sa grupong MNLF ay nakabase dyan po sa Mindanao. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Mindanao na dapat pagtuunan ng pansin ng ating kasalukuyang administrasyon? Matagal na po na yan na problema na binabaliwala yung Mindanao. In fact, nagkaroon ng rebellion, yung Moro National Liberation Front rebellion at saka MILF rebellion at ngayon yung huling mga BIFF, no? Nagkakaroon ng ganon kasi pinabaliwala po ang Mindanao. At saka masyado kasing problematic yung yung mga aid ng US. Kasi may string attached Matagal na yan since our liberation hanggang ngayon, sa 1945 hanggang ngayon, kapag may binigay ang US sa Pilipinas ay halimbawa bibigay ng $1, kukunin yung mga $100 sa atin. Gagawin talaga tayong alipin. So kaya nga yan, nakikita mo naman na alipin na talaga si Marcos sa Amerika. Kung anong dikta niya, sunod ng sunod. Kaya nga dapat tingnan natin yung mga attached na strings diyan sa 100 billion na yan at bakit wala ang Visayas at wala ang Mindanao. So napakasakit po. Bakit? Ano ba yung Pilipinas? Kaya tinatawag na namin yung Pilipinas as Republic of Manila, hindi na Pilipinas kasi always outside ang Visayas at Mindanao. So, dapat pag-isipan nila ng malalim niya, mga ginagawa nila. Kasi, obvious naman yun It's just 1 + 1 = 2 na It really continues the discriminations of the areas of Visayas in Mindanao. So, yan ang mga problema. In fact, siguro napilitan na rin si President Duterte na magsabi na kung ganun man lang nangyayari, mag-independent ang Mindanao, at sa bandang uli, of course, binawi niya. Pero para yung pintuan, nabuksan yung struggle sa independence. So, delikato ang mga ganon na ginagawa ng Pilipinas, no? The discriminations, which is very obvious and apparent, would lead to more problem. And Attorney, nabanggit nyo nga, si dating Pangulong Rodrigo Duterte pinalutang yung ideya na hiwalay ang Mindanao. After nun, kumbaga sabi nga lang niya, ideya lang yun na pinalutang. Pero ang dami-dami pong mga politiko, pati nasa pamahalaan, ang nagbigay agad ng mga komento na hindi pwede yan, labag yan sa batas, ganito, ganyan. Imbis na tugunan yung pangangailangan, bakit lumulutang itong ideya? Kasi laging napag-iiwanan itong Mindanao. Parang talagang pinangatawanan nila na yung Mindanao, land of promise. Puro lang pangako ang binibigay dyan. Tapos makikita naman natin, ayaw nila na ihiwalay ang Mindanao. Yet, kung makikita natin dito, Luzon pa rin ang naunguna sa gustong paglagakan ng mga pondo sa hinaharap. Ganito kasi yan, brother, no? Salamat at naipunto mo na yan. Ang point dito ay, of course, the neglect of Mindanao, discriminations against Mindanao. Okay, yung mga nagsasabi na unconstitutional, they better read the Constitution seriously. Noon sa ating Constitution, sa Article 2, Section 1, sinasabi, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. Very clear yan. So, ibig sabihin, bakit pa yung mga taga Mindanao hindi ba part ng sovereign? So, they can decide by themselves. Okay, they can decide by themselves kung anong gusto nila kasi sovereign din sila. Okay, that's one point. Saan nagka-illegal yung mag-decide ka na kung anong gusto mo? At ikalawa na punto is yung Constitution din mismo. No, I think, if I'm not wrong, under Section 2 na. The state adopts the duly accepted principle of international law. They form parts of the law of the land. Yan, no? Yung mga principles sa sa international law. One of the most respected principle in international law is the right to self-determination. So, do you think
unconstitutional yun if you have to invoke your right to self-determination. Yung mga lahat ng mga abogado yan, they have to answer that, no? And the third reason is that the Kosovo ruling of 2010, that is a decision of the International Court of Justice. Makinig yung mga lawyer na sasabi-sabi. The decision in the Kosovo ruling that was 2010 state categorically that the exercise of self-determination is a duly accepted principle of international law. And the call for independence is legal. Yan ang sinabi sa decision. So, saan ngayon nakapunto yung mga nagsasabi na unconstitutional? So, kasi ang problema ng pamahalaan natin kapag mayroon silang sabihin yung mga opposition ayaw talaga pasalitain. Ayaw. Puro tawagin yung Justice of the Supreme Court. Basic, elementary yan sa pag-aaral namin ng batas bakit di niya alam? Justice of the Supreme Court naman siya. As long as the declaration is peaceful, not violent, the independence is legal, sabi ng Kosovo ruling. That is the decision of the International Court of Justice. So may karapatan ang tao ng Mindanao basta mapayapang pamamaraan na magpaliwanag at magsabi ng kanilang damdamin. That is the right. That is not unconstitutional. Lagay mo ba yung the right to expression? Bakit ang right of expression only commands us to tell what is good to the government? Ang ganun ba yung ang right of expression? Hindi yun ang pinag-aralan namin. The right of expression is to accept, listen to all. Accept if you want to accept.